Lumabas siya ng nursery room at dumiretso sa terrace. Tumawag siya ng katulong at nagpadala doon ng tequila. Tinutungga niya ito habang naghihintay ng tawag. Nakatingin siya sa malayo na maalala niya ang sinabi ni Charlene. Kahit may anak pa kayo, hindi pa rin kita matatanggap para sa anak ko. Sa galit, tinampas niya ang bote sa sahig. Inihilamos niya ang kanyang mga palad sa mukha habang parang wala na sa sarili. Sinuntok niya ang pinakamalapit na pader hanggang sa nagdurugo ang kamao niya. Tumigil siya sa pagsuntok at napaupo sa gilid ng pader. Nahimasmasan siya at daling kinuha ulit ang cellphone. May tinawagan siya pero hindi ito sumasagot. Tumayo si Tom habang tinatawagan pa rin ang kanyang tauhan. Answer the phone. No, hindi po pwede. I want peaceful life for my family, for my sons and my Chantal. Pick the phone up, idiot. Hinampas ni Tom ang cellphone na hawak, butit hindi ito nabasag. Pasigaw niyang tinatawag ang katulong para dalhin siya dito ng malilom. May tumalima din naman agad sa kanya. Tinutungga niya yon ang binigay nito. Nakatulog si Tom sa terrace sa kalasingan. Nakailata lamang siya doon sa sahig. Niyugog siya sa balikat ng katulong. Nagising na rin siya kaagad. Sir, kanina pa tumutunog ang cellphone mo? Ani ng katulong. Ginapang ni Tom ang cellphone. Di kasi siya makalayo sa kalasingan. Sinagot niya ang tumatawag. Marahas na bumuka sa nakapikit niyang mga mata nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya. Sir, nandyan ka pa ba? Tanong na nasa kabilang linya nang hindi nito narinig na nagsalita ang amo. Tapos na ang pinapagawa mo, sir? Sigurado ako ubos silang lahat kahit mga apo ni Mr. Chua. Walang kahit anong sinasabi si Tom. Dilitawan niya ang cellphone at tiniyaan lamang niyang magsalita ang nasa kabilang linya. Pirikit ang kanyang mga mata habang kinukumbinsi ang sarili na tamang inutos niya sa mga tauhan. Mapakla siyang umiti hanggang umiyak. Para na siyang nawawala sa sarili. Chantal, I need to see Chantal. Lupaypay na tumayo si Tom. Pasuray-suray siya naglakad papasok sa kwarto nila ni Chantal. Dumiretso siya sa bathroom at marahas na nalaglag ang katawan sa bathtub. Mabuti nilang talaga may tubig ang loob nito. Hinubad niya ang kanyang mga suot at tinapon ng mga ito sa kung saan. Lumubog siya sa tubig. Kailangan niyang mahimasmasan para madalo si Chantal. Nang maramdaman niyang nahimasmasan na siya, tumayo siya mula sa bathtub. Lumabas siya sa bathroom at dumiretso sa dressing room. Nagbihis siya ng presentable. Tinignan muna niya ang kambal na inaasikaso ng mga yaya bago dumiretso sa sasakyan. Pinaharurot niya ito papunta sa ospital. It was 5 in the evening when he was arrived at the hospital. Nasa labi pa lang nagkasalubong sila ni Charlene. Napatigil na siya sa paglalakad habang nasa harapan niya ang ina ng babaeng mahal niya. Saan ka pupunta? Matigas sa tanong nito. Tita, gusto ko lang sana dalawin sa Chantal. Nakayokong sagot niya. Umalis ka na, Tom. Mando ng ginang. You making her life unsafe. Kung mahal mo talaga siya, umalis ka na. Hayaan mo na siya sa akin. Ligtas siya sa tabi ko. Nanlalaki ang mata ni Charlene nang lumuhod si Tom sa harapan niya. Hindi niya ito inaasahan. Stop making a scene. Tumayo ka, estupido. Tita, please. Tom cried. Kailangan ako ng asawa ko. Kailangan ko siya at kailangan din siya ng mga anak ko. I love her so much. More than everything in this world for once. Give me a chance to prove it to you. Inawakan niya ang kamay ni Charlene. Iwinakse ni Charlene ang kamay ni Tom. Pinukulan niya to na masamang tingin. No. Binigyan na kita ng pagkakataon. Do you think? Hindi ko alam na nasa Italy kayo? I know. Pero hindi ko kayo ginalo para bigyan ka ng pagkakataon na i-prove mo sa akin na kaya mong paligayahin at iligtas ang anak ko sa piling mo. Pero kabaliktaran ang pinatunayan mo sa akin. Tinalikuran niyang lumuhod at iniwan doon. Nakayuko si Tom. Nakaluhod pa rin siya na makita niya ang mga paang tumigil sa paglalakad sa harapan niya. Tinulungan siya nitong makatayo at saka lang niya nalaman na si Ben ito. Bahagya agad siyang lumayo dito. Son. Mapaklang umiti si Tom. Son? Ako ba ang tinatawag mo na son? Alam ko kung gaano mo siya kamahal. Don't worry. Kakausapin kong tita mo. Sabi nito at tumalikod na at umalis sa harapan ng anak. Pero bago siya nakalayo, nagsalita ang kausap. Dad, I need you. Humarap ulit si Ben sa anak. Humakbang siya papalapit dito at niyakap ito. I won't let you suffer the way you suffered sa loob ng 8 years. This time palagi ako nandito sa tabi mo. Di napigilan ni Tom ang sarili. Napahagulol siya habang yumakap na rin siya sa ama. Ilang taon nang di niya nahawakan ng gantong ama. Paglabas na Chantal dito sa ospital, gusto ko makilala ang mga apo ko. Ani Ben, panigurado na sa akin nagmana ang mga iyon. Tumawa si Tom. Tingnan natin.
Sinabayan niya rin siyang tumawa ng ama. Naging seryoso sila at bumitaw sa pagkakayakap sa isa't isa. Wait on me here. I will talk to Charlene. Tumango lamang si Tom at tinayaan ng ama na umalis. Nakasunod lang ang paningin na dito hanggang sa hindi niya na ito abot ng kanyang paningin. Umupo siya sa wooden chair at doon niya hinintay ang ama. Halos 1 oras niyang hinintay ang ama na bumalik. Napatayo na lamang siya mula sa pagkakaupo na makita niya itong papalapit sa kanya. Ngumiti ito sa kanya. Nahulaan niya kaagad ang ibig sabihin ng ngiting ito. Pumasok ka, sabi ni Ben. Sumunod ka na sa akin? Nasa likuran ni Tom ang kanyang ama habang patungo sila sa kwarto kung nasaan si Shane. Pagpasok nila doon, tulog ang pasyente. Naabutan din niya sa loob si Charlene, nakaupo sa gilid, katabi na kung nasaan nakahiga si Chantal. Halatang galit pa rin ito sa kanya. Kung hindi dahil sa ama mo, hindi ka makakapasok dito, sabi nito. You are not deserving to see my daughter. Honey, saway naman ni Ben sa asawa. Natahimik din ito. Binaliwala ni Tom ang ginang. Lumapit siya kay Chantal at tinawakan niya ang kamay nito. Baby, gumising ka na. Miss ko na ang mga ngiti mo. Miss ka na ng mga anak natin. Pabulong pa niyang sabi dito. Gumalaw ang daliri ni Chantal. Napangiti siya sa saya. Hinintay niyang magmuna to ng mata pero hindi yun nangyari. Marahil narinig siya nito. I saw it. Gumalaw ang fingers niya. Masayang anunsyo ni Charlene. Napatayo na ito sa kinaupuan. Baby, gumising ka na. Namimiss na ni Mommy. Sobra. Nagkatagpo nila ng ilan ni Tom. Tumikim siya. At amag-ama mo. Dagdag pang sabi nito sa loob ni Tom. Walang masidlan ang kaligayahan niya dahil sa huling mga sinabi ng madrasta niya. Sumibol ang pag-asa sa puso niya na po pwede pa rin matanggap siya nito bilang mag-asawa ni Chantal. Dahan-dahan na binuksan ni Chantal ang kanyang mga mata. Maliwanag ang ilaw na una nakita ng kanyang mga mata. Nakafocus lamang ang kanyang paningin doon habang may narinig siya mga boses sa paligid. Gising na siya. Masayang anunsyo ni Charlene. Oh God, baby. Thank you for not leaving us. Sa kasiyahan, humalik si Tom sa noo ni Chantal. Call the doctor, hon? Mando ni Charlene sa asawa. Sumunod din kaagad ito. Bumalik ito na may dalang doktor at sinuri kaagad nito ang kanyang anak. Chantal is still conscious. Nanatili pa rin ang kanyang paningin sa ilaw habang sinusuri ito ng doktor. Matapos siyang suriin, dumako naman ang paningin niya sa lalaking nasa kanyang tabi na walang sawang humahalik sa noo niya. Her mind telling whom he is. She smiled knowing that Tom was in her side. Kausap ni na Charlene at Ben, ang doktor, na tumingin kay Chantal habang si Tom naman walang balak na pakawalan ng kamay ng babaeng mahal. Daddy, what happened? Utal-utal pang tanong ni Chantal. Huwag ka na muna magsalita. Everything is okay? Sagot ni Tom. Naalala ni Shane ng kanilang anak. Ang mga anak natin. Nasaan ang mga anak natin? Maayos lang ba sila? Tumango si Tom. Yes, they are okay. Nasa bahay sila. Matapos nang mag-usap ng mga magulang nila at ng doktor, lumapit sila kay Chantal. Tumulo ang luha nito na makita ang ina. Chantal, anak? Mom, I'm sorry for leaving you. Huwag ka sana magalit sa amin. Huwag ka magalit kay kuya dahil pinuwersa ko lang siya papunta sa Italy. Chantal clipped his words. Totoong sinasabi ko, please mom, she begged. Nagkatinginan sina Tom at ang madrasta niya. Lumambot ang ekspresyon nito sa kanya sabay ngiti. Sinuklian din ito ni Tom ng isang ngiti rin. Bumalik ang paningin nila kay Chantal. Halata na masaya ito sa nangyayari sa dalawa. Days passed, nakalabas na sa Chantal ng ospital. Diretso siyang inuwi ni Tom sa bahay nila. Akay-akay siya ng lalaki papasok ng nursery room kung nasa ng kanilang anak. Ilang days na rin na hindi niya nakasama ang mga anak niya. Miss na niya ang mga ito. Pinaupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan niyang anak na natutulog sa crib. Di pa niya pwedeng buhatin ng mga to dahil baka dudugo ang sugat niya. Gusto mo bang hawakan sila? Tanong ni Tom na nasa gilid ng babae. Bubuhatin ko sila. Yes, Daddy. Tugon nito. Unang binuhat ni Tom si Calvin at nilagay niya sa kama. Malapit kay Chantal. Kasunod si Colt na umiiyak pa. Napangiti si Chantal nang marinig niya ang iyak ng anak. Sobra niya nang namimiss ang boses ng mga anak niya. Colt, huwag ka nang umiyak. Nandito na si Mommy, ani Tom. Tumigil na rin sa pag-iyak ang anak at parang naiintindihan na niya. Inaplos sa Chantal ng malaman na pisngi ni Colt.
Nandito na ako. Nak, hindi na ako aalis. Mahal na mahal ko kayo ni Calvin at ni Daddy. Humalik siya sa pisngi ng anak at sa kanya binalingan si Calvin na nasa kama. My good boy, palaging natutulog. Napangiti siya na may kasamang luhang tumulo. Masaya siya dahil nakasama niyang muli ang kanyang mag-ama. Buhat-buhat ng dalawang yaya ang kambal habang nakalalay si Tom kay Chantal. Birthday ni Ben at imbitado sila. Excited si Tom hindi lamang dahil ito ang kauna-unahan kasama siya na magsa-celebrate ng kaarawan ng ama sa loob ng ilang taon. Dahil ito rin ang kauna-unahan na makikilala ng mga magulang nila ang kanilang mga anak. There they are. Kanina pa naghihintay si Charlene sa living room. Excited siyang makita ang kanyang mga apo. Mula sa pagkakaupo sa sofa, tumayo siya at sinalubong ang mga bagong dating. Sa mga apo agad ang kanyang destino. Ang gagwapo nila. Nasaan ang mga kambal ang kanyang paningin? Nandito na kayo, ani Ben. Kakadabas lamang ito sa kusina. Kagad siyang lumapit sa mga apo. Kinuha niya si Colt sa yaya habang si Calvin naman ay nasa kay Charlene. Nakaupo si Chantal sa sofa, katabi si Tom. Abot tenga ang ngiti nila habang pinagmamasdan ang kanilang mga magulang na aliw sa mga apo. Pinagsiklop ni na Tom at Shane ang kanilang mga palad. Napatitig sila sa isa't isa, sabay na mga ngiti ng kaligayahan. Di nila expected na ganito magiging reaksyon ng kanilang mga magulang. I love you, Tom whispered to Chantal. I love you more, bulong din na sagot ni Chantal. May lumapit sa kanilang katulong. Nakanda na po ang pagkain, Ma'am Charlene? Anito. Tumango si Charlene sa katulong. Umalis to sa harapan nila, tsaka niyaya ng Gina ang kasama sa sala para kumain ng tanghalian. Tinulungan din ni Tom na makatayo sa Shane habang umunang nagtungo sa dining area ang kanilang mga magulang. Nakasunod naman ang mga yaya. Sumunod din ang dalawa sa dining area. Pinaupo ni Tom sa Chantal sa upuan, tsaka inutusan ng mga yaya na kunin ng strollers at gatas ng kambal. Umiiyak na si Colt habang nagugutom ito. Dinduyan-duyan nito ang mga kamay ng lolo. Lumapit si Tom sa kanyang ama. Dad, gutom na ata si Colt. Akin na po muna. Sa daddy ka muna, Colt. Hindi ko alam kung papanong magpapadede sa'yo eh. Sabi ni Ben habang inaabot ang apo sa ama nito. Matapos nilang kumain, nagpahinga si Chantal sa kanyang kwarto kasama mga anak. Susunod sana si Charlene sa loob pero hindi pa siya nakakapasok sa pintuan ng kwarto nito. Humarang si Tom dito, nagaling din sa kwarto nito. Tita, can I talk to you in private? Maamong tanong nito. Tumango si Charlene saka humakbang papunta sa terrace. Sumunod din naman si Tom sa kanya. Tumayo siya sa gilid ng ginang, nakaharap sa malawak na tanawin. Tumikhim si Charlene. Why do you want to talk to me? Matigas pang tanong nito. Tita, I'm sorry. Entro ni Tom. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran. Nakayuko niyang sabi. Humarap si Charlene. Hinawakan sa balikat si Tom. Napatawad na kita. Iho, basta't wag mo nang uulitin. Kung nagmamahalan kayo, sino ba naman kami para tutulan pang pagmamahalan ninyo? Nabawasan ng bigat na dinadala sa dibdib ni Tom dahil sa mga tinura na madrasta, pero hindi pa rin siya po pwedeng magdiwang sa pagpapatawad nito sa kanya. Dahil alam niya na may mas malaki siyang kasalanan nito na hindi pa nito nalalaman. Kumuyom ang kanyang kamao para doon kumuha ng lakas para masabi ang mga gusto niyang sabihin. Tila may isa pa kayong di alam. Natigilan siya sa pagsasalita. Nahihirapan siya magbikas ng mga salita. Ano yon, iho? Curious pang tanong ni Charlene. He needs to say it. Nakokonsensya pa rin siya sa ginawa niya sa anak nito. Lalo na kapag kaharap niya ang madrasta. 2 years ago, nakidnap si Chantal at lumunok siya bago ito niloy ang sasabihin. Ako ang nagkikidnap sa kanya. Dumilim ang mukha ni Charlene dahil sa narinig. Para may sariling buhay ang palad niya na lumapat sa mata ng binata. Nanggagaliiti siya sa galit at parang gusto niyang patayin sa sampal ang kaharap. Tom did nothing. He remained standing still in front of his stepmother. You almost destroyed her life. She suffered because of you. Paano mo nagagawang magpakita pa sa amin pagkatapos mo siyang pagsamantalahan? Singhal nito sa galit. I'm sorry, tita. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, kaya't ginawa ko lahat ng makakaya ko para magtama ang nagawa kong mali.
Gusto mong itama ang mga nagawa mong mali sa anak ko? Then marry her. Yun lamang ang paraan para matama mo lahat at para na rin mapatawad kita. Matapos sabihin ni Shirley ng mga katagang ito, tinalikuran niya si Tom na nakatulala dahil sa sinabi niya, "Mom, ano bang ginagawa natin dito?" It was 6 in the evening. Nasa deck sila sa isang yacht. Magtatlong araw na sila sa Barkins Beach Resort. Pagkatapos ng birthday celebration sa kaarawan ni Ben sa bahay, nagaya si Charlene na mag-outing. Pabayag naman si Chantal para makapag-bonding na ang buong pamilya. Kahit na hindi pa siya pwede na magkatampisaw sa tubig, alat dahil sa mga sugat niya. Tumingin si Chantal sa paligid ng deck. Walang tao maliban sa kanila ng mommy niya na inilalayan siya para makapunta dito sa kasalukuyang kinaroroonan niya. Nagtataka tuloy siya. Biglang may dumampi sa balikat niya mula sa likuran. Eksakto pa ang pagpihit niya at pagluhod ni Tom habang may nilalahad sa harapan niyang singsing. Kulay pula ang bato nito. Napatakip sa Chantal ng bibig sa pagkabigla. "Chantal, will you be my wife? I'll be a good husband to you," sabi ni Tom na nanginginig ang kamay at ang tuhod. Naninerbiyos na siya bago pa siya lumuhod sa harapan ng minamahal. Naranasan na niya ang iba't ibang illegal na gawain sa nakaraan pero hindi pa siya kinabahan katulad ng kaba niya ngayon. "Daddy?" Pabulong na bigkas ni Chantal. Sunod-sunod ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi dahil sa kasiyahan. "Say yes, baby." Sigaw ni Charlene na masaya para sa anak. Lumingon to sa kanya. Tumango siya. "Go ahead. Marry the love of your life," sabi niya sabay hawak sa bisig ni Ben, nakakarating lamang sa eksena. Pinatulog pa din ito ang mga apo. Tumango lang si Chantal sa ina, tsaka muling bumalik ang pisngin at pansin niya kay Tom. Humingos-singos pa siya para patigilin ang pagduha. "Baby, will you marry me?" Tanong ulit ni Tom. "Yes, my kuya. Daddy ko. Kahit ano pang itatawag ko sa'yo, papakasalan kita," masiglang sagot ni Chantal. Naluluha na rin si Tom. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod, saka isinuot kay Chantal ang singsing. Niyakap niya ito at saka humalik sa labi. Mabilis lamang ito. Humarap sila sa kanilang mga magulang. "Umaasa kami na patuloy niyong mamahalin ang isa't isa," ani Ben. "At first, ayoko talaga ikaw, iho, ang makatuluyan ng anak ko dahil baka ano pang sabihin ng ibang tao dahil nga stepsister mo siya. Pero binago mong pag-iisip ko dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Sana nga habang buhay na yan." Umiiyak si Charlene habang sinasabi ang mga katagang ito. "Alagaan mo siya. Huwag mo ulit papaiyakin. Pangako, aalagaan ko sa Chantal at hindi ko paiiyakin," sagot naman ni Tom. "Call me mommy. Hindi mo na ako stepmother ngayon. Biyanan mo na ako?" Ngumisi si Charlene. Tom cleared his throat. "Thank you, mommy, for accepting me to be Chantal's future husband." Medyo na ilang siyang ngumiti. Si Charlene, hinilang asawa niyang si Ben paalis doon para bigyan ng private space ang bagong engaged. Humarap sina Chantal sa isa't isa. Nagtamang kanilang mga paningin. "Dapat ko na bang asikasuhin ang kasal?" tanong ni Chantal. "Don't worry about the wedding. I will handle everything," sagot ni Tom. "Ano ang gagawin mo? Maghintay para sa araw ng kasal natin?" Ngumiti si Chantal. "Napakaswerte ko talaga sa'yo. Buti na lang di nagkamali ang mga tauhan mo sa pagkidnap. Paano na lang kaya kung ibang babaeng nakidnap nila?" Without warning, Tom kissed her on the lips. Humawak siya sa baba nito habang marahan nitong tinataas. Banayad ang bawat mga galaw nila. Parang iniingatan nila ang bawat mga labi. Sabay silang kumawala sa halikan na iyon at pinagdikit ng kanilang mga noo habang nakapikit ang mga mata. "Mahal na mahal kita, Daddy," pabulong na saad ni Chantal. Naglapit ulit ang kanilang mga labi at sa pagkakataong to, pinailalim ito ni Tom. Past days, he never attempt to kiss Chantal in the lips because of her wants. Alam niyang maaakit lamang siya ang kinin sa Chantal at ayaw niyang may mangyari na muna sa kanila dahil sa kalagayan nito. Walking in the aisle, Tom cannot take his eyes away from Chantal, the most beautiful bride he have ever seen in his entire life. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pinapangarap lamang niya noon. Naglalakad na ngayon papunta sa kanya habang nakasuot ng wedding gown. Excited siya dahil ilang minuto na lamang magtatawag na siyang Mrs., ang babaeng pinakamamahal niya.
Pinigilan lang ni Chantal ang luha niya habang naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay sa kanya si Tom. Palakas ang kabog ng puso niya nang ilang hakbang na lamang ang pagitan niya dito. Ang mommy niya naghahatid papunta sa groom. Inabot nito ang kanyang kamay kay Tom nang finally nasa harapan na siya dito. Alagaan mo ang anak ko, umiiyak pang bili ni Shirley. Tumango si Tom. Makakaasa ka, mommy, sagot nito. Hawak na niya ang kamay ni Chantal. Hinalikan niyang likuran ng palad nito sabay na naglakad papunta sa harapan ng padre. Nagsimula na agad magsalita ang padre habang panay sulyapan ang dalawang kinakasal. Napapangiti nilang sa Chantal sa bawat pagtagpo ng kanilang mga paningin. You are so gorgeous, baby. Pabulong na puri ni Tom sa bride. You're so handsome too, daddy. Pabulong din sa ni Chantal. Alam ko, binubola mo lang ako. Anito. Hawak pa rin nila ang kamay ng bawat isa. Nagtawanan ang mga nasa loob ng simbahan na magbiro ang pari tungkol sa kanilang dalawa. Napapansin pala sila nito. Naging seryoso ang dalawang kinakasal at nakinig sa pari na nagsasalita sa harapan. Sa udyat ng pari, sinuot nila sa bawat isa ang kanilang wedding ring. Mangiyak-ngiyak sa Chantal habang kaharap ang nag-iisang pinakamamahal niyang lalaki na sinusuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Nagkasalubong kanilang mga paningin ni Tom na namumula din ang mga mata. Halatang gustong tumulong kanyang mga luha pero pinipigilan lamang. Chantal? Tom began his vows. Everything started with love at first sight, followed by a mistake I am not proud of. The only thing that I can be proud of is my love for you, my Chantal, which I can say will never fade easily. We don't know about what the future holds. We don't know what we will encounter later on, but what I can assure you is of that my love for you will remain just as strong as the moment I felt first. I love you so much, baby. Tears flowed freely down to his cheeks. Para may sariling buhay. Hinayaan lamang niya to dahil alam niyang luha ito ng kasiyahan. Nilahad ni Tom ang kamay nito nang si Chantal naman na magsusuot dito ng singsing. Dahan-dahan niya itong pinasok sa daliri ng future husband niya. Bumuga siya na mahinang hininga para iwaksi ang kabang nararamdaman niya. Tom smiling nervously at her, waiting for her to speak. Alam niya kinakabahan sa Chantal kaya tinawakan niyang kamay nito. Saka lamang to nakapagsalita. Tom, finally, my dream of becoming your wife has come true. Chantal laughed, while tears of happiness streaming down her cheeks. Thank you for choosing me as your love at first sight. Thank you for kidnapping me and bringing me into a love I can only describe as magical. I promise to be a good wife to you. No words can describe how much I love you with all my heart, mind, and soul. Pinunasan ni Tom ang luha ni Chantal. Butit di nasira ang makeup nito. Di na nila napigilan ang kanilang mga emosyon. Niyakap nila ang isa't isa. Bumitaw rin sila na muling magsalita ang pari. Sa kapangyarihang pinagkalob sa akin na may kapal, pinahahayag ko na kayo'y mag-asawa na. Lalaki, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Anunso ng padre. Hinawakan ni Tom sa bewang ang kanyang misis. Dahan-dahan nilang nilapit ang kanilang mga labi at ang nakalapit na ito ay binuhos nila ang buong pagmamahalan nila sa halik na iyon. Delikit nila ang kanilang mga noo habang nakapikit ang mga mata. Binuksan ang kanilang mga mata at buong pag-ibig silang tumingin sa isa't isa. Their memories flashed back to their minds, recalling how their love story began. Sa buhay mag-asawa, hindi may iwasan ng alitan at tampuhan, pero tandaan na ang usaping pera hindi dapat pinag-aawayan. Away bati, away bati. Ganyan ang buhay mag-asawa. Mag-aaway, magtatampuhan, pero hindi sa suko at hindi maghihiwalayan. Kung napapagod man magpapahinga, pero hindi bibitiw sa isa't isa. Kakapit sa bawat pagsubok na darating sa inyo. Kasasayang yung panahon at pangarap niyong nabuo. Tanggapin ang maling nagawa, itama, at magsimula nang sa ganon higit niyong makilala kung sino yung taong habang buhay ninyong gustong makasama. Sa umpisa lang mahirap at masakit. Kung malalagpasan nyo, tiyak tagumpay ang makakamit. Ligaya at kasiyahang mararamdaman nyo kung bawat isa sa inyo ay nagmamahalan ng totoo at mag-uunawaan ng todong-todo. Huwag kalimutang manalig sa ating Panginoon at unahin ito sa inyong relasyon dahil siya ay higit na nakakaalam at makapangyarihan na ating tinatawag ni naman sa ating mundong ginagalawan. Sa gabay ng kanilang magulang, namuhay ang dalawang masaya at mapayapa kasama ng kanilang kambal. Hiling lang nila na palagi silang magkaroon ng malakas na pangangatawan. Kahit ano pang pagsubok ang dumating, malalampasan nila ng magkasama. Haharapin nila ang hamon ng buhay.
At dito na po nagtatapos ang kwento na The Billionaire's Obsession. Hanggang sa muli po, mag-iingat po ang lahat. Thank you sa lahat ng supporters ng Ayesha TV sa walang sawang pakikinig.